Hello, balik na po ulit tayo sa ating live broadcast ng Sharpen Our Memory. Narito po ang aking ikalawang chapter na i-recite. Roma Kapitulo 5. Yamang mga inaaring ganap sa pananampalataya. Slow connection. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagit tayo at nang nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nang nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan, at ng katyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Slow connection. Sapagkat nang tayo mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga angahas mamatay. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo ay mga kaaway pa, ay pinakipagkasunod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong mga kakasundo na, ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Slow connection. At hindi lamang gayon, kundi tayo nang nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, Slow connection. kahit doon sa hindi na nagkasala na tulad ng pagsalansang ni Adam, na siyang anyo niyang darating. Datapwat gayon din, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang mga nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob na katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Kristo.
Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, ang hatol ay dumating sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman, sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din naman, sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapat kung saan sumasagana ang kasalanan, ay sumasagana ang lubhang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, gayon din ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Okay po, babalik po ulit ako maya-maya. Back. Back. Tap to activate. Accessibility. Back.